Hi guys, good morning! Good morning! So, ibang setup naman tayo. And now, may pag-uusapan tayo na I think magiging interesado kayo. Ayan, sana. So ngayon, itatopic naman natin is yung difference ng Germany and Saudi. Okay? If you're working sa Saudi, especially mga nurses, mga ganon, and you're planning to go to Germany, this is one of the videos na dapat nyong panoorin. Ayan. So, magpapakilala lang ako. I'm Christina and I'm a registered Germany nurse. And umuwi na din kami, yan, both of us, ni Nick. Umuwi na din kami dito sa Philippines for good. Ayan. Pero, ang maganda doon is that, nag-work ako sa Saudi, and nag-work din siya sa Saudi. So, i-introduce lang namin yung pag-work namin sa Saudi. Nag-work ako as diabetes nurse for 2 years sa King Saud University Hospital. Specifically sa King Abdulaziz University Hospital. Ayan, sa Riyadh. So, sa mga year 2014 to 2016. Ayan, for 2 years. So, ikaw, maybe may mga kasama ka dyan na nanonood ngayon and they're planning to go to Germany. Sige. Wala na, sa ibang bansa na sila. Ganon, okay. So, ako naman nag-work sa Saudi way back 2010. Ay, 2010, tama. 2010. Ewan. So, 2010. So, matagal na rin. Nag-work ako sa neonatal ICU and sa... In short, sa baby Nico ka nurse. naman. Nico nurse. Tapos, So, yun. For more than 2 years sa Saudi. And then, ayun. so paano yung life natin? Ayan, bago namin, iyan yung topic natin, yung difference ng Germany and Saudi. Iano namin yung life namin way back nung nagwo-work kami sa Saudi. Ayan. So, sa experience ko, okay naman siya kasi it's a government hospital. Ang work ko doon noon is 8 hours lang. And morning kasi naman, ano lang naman siya, clinic. Nasa clinic ako, so diab. And, kumbaga, yung mga naka-schedule lang ng mga patients ang ikikater namin. Ayan. Unless, hindi naman kami nasa emergency, kaya chill lang. Kapag tapos na, for example, mayroon kang 5 pasyente, sabihin na natin alas 10 or 11 or 12 pa lang, at wala ka ng pasyente, so hintayin mo na lang yung oras mo. So, ganun siya ka-chill. Way back nung sa akin. Sa'yo? Noong 2010, nag-work ako sa Riyadh. Private hospital yon, more on maternity yung kinikater namin. So, sa NICU, 8 hours ang shifting. For example, kung 8 hours ang duty mo, minsan or kadalasan 10 yung baby na pinakatch namin. So imagine that, 10 tapos sunod-sunod pa. So yun yung karanasan namin. Kaya gusto din namin i-share kasi at least, 'di ba, nag-work kami sa Saudi and of course, nag-work kami sa Germany as well for 3 years. Ayan. So, number 1, no? So, pag-usapan na natin kung ano yung mga difference. Okay? So, siguro, iniisip nyo, ano kayo yung difference? Parang, worth it ba na mag-work ako sa Germany or dito na lang sa Saudi? Kasi, for example, sumasahod naman ako ng tama, diba? Or maybe, okay naman yung workload, 'di ba? Paano kayong work doon sa Germany compare dito sa sa Saudi? Ayan. So number 1 is that pag-usapan natin about travel. Okay? So travel, inuna talaga nating travel. Pero ang difference kasi between Germany and Saudi is that kapag nag-work ka sa Germany is that you can travel usually dun sa Schengen countries. Ano yung mga Schengen countries? Magbigay ka. Yung mga travel lang natin. Hindi. Yung mga Schengen countries, for example, mga Italy, Spain, ano pa ba? Switzerland, Netherlands, Belgium, France. Mga yon. Pero hindi kasama ang UK. Noon kasama ang UK. For example, sa Saudi noon, kapag off namin, one day off lang kasi in a week.
So, paano ko makakatravel sa 1 day off lang? Parang ganun. Sa Germany, di ba ambulante fliege nurse kami. So, parang private duty nurse or travel nurse sa Germany. So, ang off namin kadalasan is 3 days, 4 days. So, sa time na yun, pwede ka nang lumabas ng Germany. By train lang, makakapunta ka ng Netherlands, by train, Switzerland. So, parang maganda. And kung eroplano naman, mga 1 oras, 30 minutes, andun ka na. So, Ganun. kapag 2 or 3 days off ka, talagang mamamaximize mo siya. Yeah. So, yun naman ang kagandahan. Pag sa Germany ka, nag-work. And kapag off mo sa Germany as well, kahit 2 days off, yun, nakakapag-travel ka outside the country. Diba? Or within Germany, maganda rin naman mag-travel within Germany. Kasi malaki din naman. Oo, And madaming very safe. mapupuntahan. Diba? Very safe O siya. kahit 1 day off ka lang, punta ka sa Karatig City, madami ng mga castle or madami ng mga pwedeng puntahan. Pag sa Saudi naman, sa Batha. Travel sa Batha. Sa Riyadh. Tama. Tapos Batha every Pinagmamalaki ng off. mga ano namin doon. Diba? Every off. Ganun lang. Anyway, yon. So, yan yung travel. Okay? In short, makapag-travel ka anywhere. Sa mall sa Germany. Oo. Sa Mas madaling Travel sa makakuha. mall, And sa mas Saudi. madaling makakuha ng visa pag gusto mong pumunta ng Amerika. Though, parang din naman, madali din naman doon sa Saudi as well. Pero mas mabilis kasi na pumunta sa mga embassies. Di ba? Di ba- Walang restrictions. Di ba sa Saudi, mga friends natin nakatravel ng, mga nakikita ko, Turkey, ano pa yung, Oo. hindi familiar na, Georgia. Georgia, ganun. yun. Oo, So, yung yun mga naman. boundaries. Ayan. So, next naman tayo is yung language. Ayan, language. Di ba? Tama? sa Saudi, English. Oo. Or kung Oo, kasi sa akin noon, syempre, yung hospital ko pala, number 17 yan, sa top hospital sa Saudi. So, talagang halo-halo 17 yan. sa Top 17. sa Saudi? Sa Saudi. Or buong- worldwide? Sa Saudi itself. Sa lahat ng hospital sa Saudi. Top 17. Kaya maganda yung facilities. And sa experience ko, halos na nakakasalamuhan namin English yung salita. So hindi kami nahihirapan. Kumbaga kung meron man mga speaking tag nito, yung pupunta tapos mag-Arabic. Lang, mga basic lang parang swaya bus, ano pa yung seat. Alhamdulillah. Hindi ko alam, basta mga ganon, kalimutan ka na. So ngayon, kapag naman sa tag nito sa Germany, kailan mo talagang aralin ang B2. Okay, B2 para maka-work ka doon as a nurse. Ayun nga na kailangan mong ipasa ang B2 exam para makapag-practice ka doon as a nurse. Isang step pa lang yon kasi marami pang steps, like for example, diba kung pupunta ka na ng Germany, mag-e-exam ka ng either Kenntnis Prüfung and yung isa na nakalimutan ko na. Und Anpassungslehrgang. Und talaga end. So yan, either Translate mo na lang in English. oo. Kasi yan yung mga theory and 'di ba magpa-practice ka, ayan, may practical exam. Yun. So marami ka pang pagdadaanan kasi yung sa amin noon, yung experience namin na-convert na agad as full anerkannt. So sinabit namin yung mga experiences namin, diploma, tapos ni-review ng state. Ayan, so pasok naman siya as full anerkannt or meaning full recognized ka doon sa Saudi. Germany. Okay? So ngayon, ano yung mga languages na stages ng languages ng Germany or mga German language? So meron tayong for beginner, diba? Which is yung A1, A2, B1, and B2. And kapag nandun ka na, for example, nasa Germany ka na and you want more na mag-expand yung knowledge mo dun sa language, you can take C1 and C2. So yun yung mga
medyo ano na yung expert pa, sobrang fluent ka na nun. Add ko lang, may mga agencies na din na tumatanggap ng mga B1 passers. Kaso, pag nandun ka na sa Germany, Totoo. kailangan mo pa din i-B2. So, for example, sa amin, ang experience namin, mas maganda na lang na i-B2 mo bago ka pumunta ng Germany para wala ka ng ibang iniisip. Kasi, usually, yung mga nandun na nag-B1, tapos, nag-B2, yun yung disadvantage din is kailan mo pa din mag-work habang nag-aaral ka. So wala kang time, 'di ba? I mean, hindi naman sa walang time, pero talagang compact yung oras mo para aralin, para mag-aral at mag-work. Yung for example, yung pahinga mo napupunta na sa napupunta na sa aral. Ayan. So, doon sa Saudi naman as well, no, on the other hand, yun nga, na wala namang language, hindi na kailangan yung language na gaya ng Germany. Yan. So, smooth lang, chill lang, ganyan. So, next is yung benefits. Ayan, so siguro yung sa benefits, hindi namin lahat-lahat, diba? Daming benefits, hindi namin maisa-isa. Okay, sa own experience. Hindi. Siguro we will have a separate video doon. Alright? So, sa benefits na namin, siguro maganda kasi yung benefits, especially doon sa healthcare ng Germany. So, punta tayo ng Germany. Okay. Libre doon. Ano pa ba? Yeah, libre doon. And may mga laboratories din na hindi covered ng free. Okay, siguro may magdadagdag ka lang na mga iba. Like for example, yung dental. 'Di ba kailangan mong may specific kasi, for example, yung wisdom tooth ata or yung mag-aano ka ng mga crowns, mga ganon. Crown dun sa tooth, for example, na extractions, mga ganyan. So, separate. Mahal. Alright, mahal. Hindi siya covered ng insurance. Yeah, hindi siya covered. Pero doon sa Saudi naman, I guess free. Kasi sa amin noon free naman. Yun yung kagandahan doon sa government. Free siya. Crown. May kakilala nga ako. Oo, talagang green up niya yung opportunity. Sana all. Oo, magagaling talaga sila. Ayan. And shout out ang King Saud University Hospital. Naginis yan, nasa Guinness na siya yung pinakamalaking dental hospital. Sila yung may pinakamalaking dental facility sa buong mundo. 'Di ba? Galing. So yan na. Anyway, punta tayo sa benefits. Iyan na din natin kaya yung taxes dito, no? Okay, so isama na din natin. So, Yung for example, may family ka, 'di ba, sa Saudi. Pwede mo naman dalhin ng family mo sa Saudi, 'di ba? Yun lang. Sa Germany kasi pwede kayong maging permanent resident doon. Kung i-compare mo sa Saudi. And dual citizen. 'Di ba? Recently lang July nag-impose na sila na pwede ka nang mag-dual citizen. Ayan. Citizenship, yes. So, kung may family ka, tapos gusto mong mag-work sa Germany, madaming benefits for your child. So, maganda ang Germany pag may family. Lalo na pag may family. Kasi free talaga siya. Free sa schooling, education. free. Oo. Tapos meron pang Kindergeld. Kindergeld is mga allowances ng mga kids mo. For example, hindi ka maka-work, meron kang Arbeitslosengeld, ganyan. Maraming mga benefits din. So, yon. Next is healthcare. Healthcare, okay? So, sa akin, I'll give 1 point. Mas 1 point ko sa akin ang Saudi. Ayan. So, kasi sa akin noon, yun nga, sabi ko nga, nasa government hospital ako, and then maraming nagpa-practice din, nagtitraining doon sa hospital namin. And talagang recognize kasi yung sa amin noon worldwide. Yeah. And yun, magagaling talaga sila. And sa Germany,
Ano yung experience mo? Okay naman? Yung iba lang. Yung mga nasa Hindi na ko imprint nilalahat Hindi ko nilalahat yung may mga magagaling din. Naalala ko na. So, for example, may health issue ka, parang kailangan mo pang magpa-termine, di ba? Termine Magkukuha meaning ng schedule ng how many weeks or minsan umaabot na ng months. For example, sobrang sakit na yung nararamdaman mo. Pwede naman yung emergency. Emergency. Pero yung hindi Yung parang emergency kailangan cases. yung kailangan mong parang mahihimatay na. Kung kailangan mo ng surgery, parang Parang ganun. Yung parang rush, urgent na urgent. Kung hindi pa urgent na urgent, kailangan mong mag-schedule. non-urgent. Oo. Kailangan mo talaga yung sobrang urgent na para makater ka nila agad-agad. Next is work. Trabaho. Alright. Trabaho. So, sa Saudi, yun nga yung sabi ko nga, after 8 hours, uwi agad. Tapos, ang maganda doon, idugtong ko na din ang transpo, no, doon sa trabaho. So, may sundo kami, free transpo doon sa Saudi. Tapos, doon sa Germany naman, di ba, kanya-kanya. Pero may mga may mga agency din, may mga companies din sa Germany. Ngayon, naririnig namin na free transpo na din. May mga sundo sila. I don't know kung may bayad yun kasi syempre gas yun eh. For sure yun meron. Pero may mga sundo na din sila. Ayan. Tapos yung nila, yung ticket sa trains and all, may Bayad. portion na ibibigay yung employer, for example, or 50% sa'yo. 50% sa kanya. Para hati-hati. Ganun. Ano ba? Yun, yung trabaho. So, kapag sa Saudi, sa akin is 12 hours ang work. as travel One nurse. day, hindi sa Saudi. Ay, 12 hours pala kayo doon? Overwork. Depende pa Tapos, kasi. Tapos one day off. saklap naman nun. Sa Germany naman, ambulante fliegen nurse, so travel nurse, 12 hours talaga. So 15 days off, 15 days work. So, paano yung work mo doon? So kapag ambulante fliegen nurse ka, madami kasing klase yan. Pwedeng yung work na pupuntahan mo yung pasyente sa bahay nila. So yun yung sa akin. So 12 hours ka mag-work doon, tapos uuwi ka. Ganon. So minsan yung consecutive days na mag-work ka, mga 4 or 5 days straight. Tapos mag-off ka naman ng mga 3 to 4 days. Ganon. Sa iba naman, syempre may mga nakasalamuhan na rin kami. Sa hospital naman sila nag-work, sa Krankenhaus. So yung days of work nila doon, maabot ng 10 days straight na 8-hour shift. Minsan 13 days, ganyan. So which is tiring din yun, no? Sa US nga is, 4 days in a week, parang ganun. Then, yun, sa home care, sa Haim. Nursing home. nursing home, sa Haim, ganun din usually yung span ng days ng work nila. 10 days, 5 days straight, ganun. Yeah. 8 hours naman yung shifting. So, sa ambulante fliegen nurse na yung 12 hours usually. So, yun. Ang difference kasi nung tatlo, which is yung ambulante, yan yung travel nurse, nursing home, and sa Krankenhaus, so yung hospital, is mas for me, kasi hindi ko naman na experience yung hospital sa nursing home dun sa Germany, mas relax ang work, malayong mas relax ang work kapag sa travel nurse. Kasi isa yung patient mo, sa amin kasi nakabiat mo or naka-ventilator, ganyan. Tapos binabantayan mo siya all throughout your shift, 'di ba? Pinapasyal mo siya, ganyan. So doon, no, yan isang topic na to ulit sa susunod kung ano ang ginagawa ng travel nurse sa Germany. Di ba? Dumadami na yung topics natin. So, yon. Pero kung kung ano yung pipiliin ko between Saudi na trabaho or yung trabaho ko bilang nurse sa Germany,
siguro patas sila. Kasi chill din naman sa Saudi, chill din naman yung work namin doon sa Germany. Chill talaga sa Germany. Sa yung work mo. Yung sa'yo lang. Hindi, kapag kasi kasi routine Yung yan travel eh. mo, yung sa bagay. Routine lang naman. Oo, Hindi, yung routine travel ko kasi, yung travel ko kasi Ang stress ako, yun. yun yung stressful kasi maabot pa ng 2 oras yung travel ko, pumupunta ako dun sa tas uuwi na naman ako. Sabihin natin 12 hours yung trabaho ko. Tapos, ang papunta doon is 12 hours. Gigising ako ng maaga siguro 2 hours before or 1 hour before ng work. So, and kapag pauwi na another 2 hours, sabihin na natin maximum marami pang mga first petong yan. Mga late trains, diba? Late buses, wala yung bus, kailangan mong habulin, kailangan kang tumakbo. Winter, walang bus yan. Minsan wala, minsan meron. Diba? So, kung 12 hours yung trabaho ko, plus another 2 hours papunta, another 2 hours pa uwi, another 1 hour pagising, diba? So, ilan na yung natira, diba, na natulog ko? O kayo nang mag-plus dun. Diba? Sakto lang. So, meaning, I can say naman, minsan, Kaya piliin nyo. minsan walang work-life balance na sinasabi nila, minsan meron. Okay? So, depende yan sa kung ano yung nasaan ka sa Germany. Yun lang din. Kaya minsan maganda yung kadalasan kaya maganda yung ambulante fleeging na sa Vigi lang sa isang facility. Sa isang lang facility. sila. Oo. Tapos malapit pa yung bahay nyo doon, yung bonong mo. Di masaya. Diba? Sa amin, ano lang, 3 minutes lang yung walk. Magta-travel pa. Oo. Sa Vigi, may Vigi din kasi kami, or yun yung nursing facility, which is may mga patients din doon. So, 3 kayo doon na magtatrabaho, 4 minsan. Tapos, may patient kami nun, 1, 2, 3, 4, 5, 5 lang yung pasyente namin. Tapos, 3 nurse. Minsan nga 4. Yan. So, chill lang. Lalo na kapag Pilipinong kasama mo. Ayan. So, next, siguro ipasok na din natin yung workmates. Dahil nandito na din tayo sa work. Sa workmates na encounter ko sa Saudi noon, most of them mga Pinoy. Ayan. Mga Pinoy, may mga Indians din. Ayun. And Saudi as well. Mababait ang mga Saudi. Guys, mababait sila. Saka mapagbigay. Ayan. Sa Germany, sa Germany, mayroong Russian. Ting! May ano pa ba? Syempre, German. Diba? May mga taga saan sina yung kasama natin noon. Basta, mayroon din, isang din sa Germany. Country. Nakalimutan ko ng name kung taga saan sila. So, mix yun. Syempre, kapag mix yung mga kasama mo, hindi nawawala, alam mo yun, yung misunderstanding, lalo na kapag language, di ba? May sinasabi sila, tas hindi mo naintindihan. Tapos, ang mahirap pa kapag nagsumbong sila sa mga nagchuchuchu. Din maiwasan lahat ng parte ng workplace, meron at merong ganun. Ayan. So, next is, tapos na tayo sa oras ng trabaho, citizenship. Citizenship ko. So, yan, nabanggit pala namin kanina, di ba sa Saudi, hindi ka naman pwedeng mag-citizen doon. Unless, di ba, kung, ewan ko kung napangasawa mo is Arabo. Hindi ko alam yung policy nila. Pero doon sa Germany, pwede ka nang mag-citizen, dual citizenship, plus PR. Kung gusto mong mag-PR. Okay? So, car, okay, transpo, yon yung nabanggit namin. Pwede kang mag-drive, mag-aral, or mag-aral sa Germany. So, Germany muna tayo. So, sa Germany naman kasi, yung lisensya, pag kukuha ka ng lisensya, mahal. Sobrang mahal daw. And dapat 3,000 euro. Oo, and dapat maipasa mo 'yon. Kasi kung hindi mo maipasa, another pera na naman. Ayan, and oo nga, yung sangklap. So, pero kapag may driver's license ka naman dito, pwede mong ma-convert sa international. Pero syempre limited lang, hindi naman forever. So yun, sa Saudi kasi pwede kang mag-drive.
mag-drive din. Lalo na yung mga babae, pwede na. And yeah, housing. Punta na tayo sa housing. Pwede So, kang bumili, pwede kang mag-rent. Oo, dun sa Germany, pwede kang umutang ng pambahay mo, ganun. Pero May bayad. most of them dun sa Germany is nagre-rent talaga sila. Kasi mahal talaga. Mahal ang bahay doon sa Germany. Yun, kung gusto mo sa rent naman, nagre-range ang rent between, kapag studio type, ang pinakamababa, sabi na natin, 350 yan, 400, yan yung studio. Pero umaabot ang mahal na, 600 tayo oo, pero mahal na ang bahay. For example, kung kukuha ka ng bahay, mahal na ang 1,000 euro for me, no? Mabigat. Usually na rent ng my family na, so mga 2 rooms yun or 3 rooms, mga 1,000 plus. So kung may family ka, dadalhin mo sa Germany, most probably yun yung pwedeng range ng rent mo, 1,000 euro to 1,300 euro. Pero kung mag-isa mo, may kasama ka, for example, dalawa kami, yung studio type is 600 euro. Wala pa yung electricity mo doon, wala pa yung tubig, wala pa yung gas. Oo. Pero Sa Saudi, libre. Accommodation. Wala kang babayaran. Sayang, Sa'yo lahat ang pera mo. Ayun. Pero kung ano naman, I guess kapag gusto mong mag-out, ano yung tawag doon? Yung parang hindi ka doon sa accommodation titira, meron din rent. Pero I guess lesser yung rent nila. Oo. Kasi may mga, for example, may family ka doon. Tapos, Live out. Oo, live out. Yan yung term, live out. Okay, kung gusto mong mag-live ang out. rent mo? Not sure. Pero siguro mas malayong mas mababa kaysa sa Germany. Pero kung ikaw taga Saudi and nagre-rent ka, maybe you can also put that in our comment box. Ayan, para at least mas ano din namin, malaman din namin. And lastly, okay, is yung salary. Wala pa yung tax. Salary tas tax, syempre. Okay, so salary tayo. So salary doon sa Saudi ngayon, kasi sa amin noon was 3,500 real. 3,500 way back. Pero ngayon, I guess ang minimum na is 4,000 real. So tumaas na din. Syempre, 8 times na nila. Times yun na, para at least gumalaw din ang 4,000 calculator. ang basic salary nila. Yan yung basic yan. 4,000 real. Oo, mala. So 62,000. Ayan, minimum. Okay, so yung sa amin noon was 23,000 mga areas na Way back 2010. mga areas na special areas. Ano yan? 5,000 noon. Magkano yung Saudi? 5,000 noon. 3,500. 3,500. Ay, 3,500. Real, ayan, is 54,000. Yan, yung range sa ano yan, sahod mo talaga walang tax. Walang tax. Tapos, punta naman tayo sa Germany. So, ang sasabihin namin is gross income, which is yan yung hindi pa minus yung mga taxes, yung mga expenses, mga bills, okay? Kasi iba-iba naman tayo ng expenses and bills. Ayan, so kayo na kung magkakano ang alam mo yun, maliles. Okay? Pero siguro sa end na to, i-share namin yung natitira sa So, sahod pwede mo namin. ilagay dyan. So, way back 2018, kasi, syempre lang din natin, kasi wala naman na tayo sa Germany. Oo. 2018, ang offer sa amin is 2,400 euro. Yan yung kapag Anarkant ka na. American or fully recognized. Magkano yun? Pag fully recognized ka na dati. 150,000 din. Not bad, di ba? Gross yan gross. Gross. Pero nag-increase ba tayo ng 2,800? Parang. Nag-increase din ng 2,800. Yan yung 2018 guys. Baka may mag-bash dyan na ba't ang liit. 178,000. Kaya nga pag sinabing Saudi, Germany, malaki talaga sa Germany. Oo.
Tapos nung nag-iba na kami ng employer, 3,100 yung offer plus 100 euro kapag wala kang absent. So 3,200 euro yung offer namin, sahod namin nun. So that is 203,000 pesos. Ang laki, no? Oh, Ano ba grabe, yung laki. mga mama-minus dyan? Oh, maraming So, mga 203,000. minus. So, syempre, yun nga, sabi ko nga, Minus dun rent. sa 203,000 euro, ma-minus dyan yung mga yung mga insurances, mga taxes na, ilan yung tax natin sa Germany? Umaabot yun ng 45% yung tax. Almost half. Okay? So, kung ang sahod mo is 203,000, tapos may tax na 45%, so ang gross natin is 200,000, so sabihin na natin 200,000. Tapos, ililas natin yung 45% sa, kung mali kami guys ha, you can comment down below. Ayan. Pero 45% tax, okay? So, up to. So, sabihin na natin 200,000 times 0.45. Okay? So, matitira doon sa tax is, less tax is 90,000. Tax pa lang yun, ah. Okay. Marami ka pang... Ceiling na kasi yung 45% kaya up to. Up So to, ano ba yung oo. mga tax na yan na ano? Oo. So, ano yung mga kasama ng taxes? Ayan. So, meron tayong mga SS or yung Social Security taxes. So, ano yung mga yon? Yan yung compulsory na contributions mo. Okay? So, anyway, no, nandyan pala yung video natin kung paano namin nakuha ang pension. Ayan. Yan, nandyan. So, yan, compulsory na kailangan mong bayaran. Tama ba? Redundant na ako. Health insurances, pension, Renteversicherung, Pflegeversicherung, unemployment or Arbeitslos kung wala kang work. Ayan. Arbeitslos, Okay. So, marami. And may mga voluntary din naman kung gusto mong kumuha ng mga tax, ng mga contributions. Okay, like for example, Rechtsversicherung. So, yung Rechtsversicherung is yung attorney. Kung gusto mong kumuha ng attorney, kagaya sa amin. Kung ikaw bago ka sa Germany or nagplan pumunta ng Germany, ito yung isang bagay na kailangan mong kunin. Is yung Rechtsversicherung. Yan yung hindi namin nakuha noon. So, nung may nangyari sa amin sa Germany, di ba, binudol kami ng first employer namin, hindi ko na i-farther kung anong nangyari, and sobrang traumatic talaga, which is, kailangan talaga namin ilaban yon. In short, sa amin, may 3 months pa kami na hindi nakukuhang sahod. So, meaning, kailangan namin ng attorney. Pero dahil wala kaming nakuhang Rechtsversicherung, kailangan naming nagbayad. Okay? Magkano yun per session? Oo. 100 or 200 euro yung nabayaran namin. Ayun. So, very important na hindi mo alam kung anong mangyayari in the next months, di ba, years. So, kailangan mo ng Versicherung na to. Kahit, alam mo yun, mag-assume ka na lang if ever na may mangyari, at least, insured ka. Okay? So, next naman tayo is yung household, yung household. Yun yung ano naman, parang di masyadong importante. Na nung ano kasi dumating kami sa Germany, nagpapirma ng mga contract, tapos siningit nila yung household na Versicherung. So glass, may ano ba yung kasama ng Windows. glass Versicherung, yung kasama ng household. So lahat Yung mga gamit, yan, yung mga gamit mo kapag ka nasira, mga ganun. Or kung may bumato ng glass mo, ng window mo, Oo daw. pwedeng palitan. Yan, yan yung household or household Versicherung. So kami naman, bagong-bago sa Germany, kailangan pala yun. So Oo. pirma lang kami ng pirma. So parang umaabot ng mga 30 to 35 euro yung nababawas doon. So parang Laki din, no? Maliit lang noon, parang maliit lang. Pero nung monthly na binabawas, teka, parang masyadong malaki for us. Ganun. Pero hindi naman namin nagamit.
So, Parang ipinalis natin yung isa doon, no, noon. oo, para mabawasan naman lang. Mabawasan. Pero may nabalita last time na parang nasunugan yung isang apartment ng Pinoy. So, kung may household for securong sila, baka Insured. makatulong yun. Merong siguro hindi man buo na ibibigay nila, at least mabawasan. Ayun. So ano pa ba? Ito, ano pa yung mga pwede mong kunin na Contributions. insurance. Insurance sa Germany. Dental. Pwede rin private na rente for Sicherung. Rente, di ba, yun yung pension mo. Kasi yung Gesetzliche na rente for Sicherung sa Germany, pag tumanda ka na at the age of 67, makukuha mo na yun, di ba, yun na yung pension mo. Pero maliit lang daw, depende yan sa sahod mo. Noon. Maliit lang daw yung monthly na nakukuha nila. Kaya yung iba, they opt sa another private rent for Sicherung para madagdagan kahit papano. Pagtanda nila yung marireceive nila monthly. Add-on. Yes. Visit nyo yung yung Pinoy's in Germany forum. So, may mga ads doon. Baka naman makatulong sa inyo yung mga ads namin doon. Or kung may business ka, pwede mong i-plug in sa amin. PM mo lang kami sa Facebook. Okay. Pag nasa Germany ka na, and for sure nasa Saudi ka. Alright. So, punta mo tayo tong doon video sa... na to. Oo. Doon naman sa tax doon sa Saudi is, kinausap namin, nagpa-update kami kung may mga taxes pa ba doon sa Saudi ngayon. Kasi di ba hearsay, may mga taxes. And wala pa naman, sabi nung friend na nandun sa Saudi as well. So yun lang naman mga kanegosyante, and we hope that this video hindi man fully detailed, pero at least we hope na nakatulong to sa inyo, especially kapag nandyan ka sa Saudi planning to work or maybe 'di ba migrate doon sa Germany as well, or maybe kapag nandito ka sa Philippines, at least magkaroon ka ng idea kung ano yung mga instances kapag nandun ka na sa Germany. Ayan. So, mayroon ka pa bang sasabihin? Ayun lang, like our video and Subscribe. comment down below kung may mga gusto kayong topics na i-discuss namin. Yan. So, yun lang And naman. mag-subscribe na din. Yes. So, yun lang naman. Bye! Ciao!